Nangyari po ito last year pa lang. Ang prutas na pinipitas ko yun, kakasunog sa skin. Kakasimula ko pa lang guys. Kaya talaga kailangan mag-gloves po. Meron po ako yung sariling tractors. Malapit na po mapuno. Mapuno na yung kahon ko, dinadrop ko yung prutas ko doon sa bodega. So ang may-ari po ng farm ay nasa mga 70s na siya or 60s. Italian po siya. Mabait naman po siya at meron po siyang anak. Yung anak niya ay nasa mga 20 plus. So yung anak niya, nakilala niya rin po yung asawa ko. So everyday ako doon namimitas for more than 1 month. Kita ako ng $400 to $500 a day. Kasi to be honest guys, ang galing ko talaga mamitas ng pegs. Very proud po ako yun kasi ako doon ang pinakamabilis tas ng pegs. Ako din ang pinakamaliit kasi nakakapitas ako more than 7 bins a day. And then, dinadrop ko ito sa bodega. Nandun naman yung anak ng boss ko. Siya naman yung kumukuha ng prutas. So kailangan ko ito mag-antay kung ini-empty niya yung kahon ko para balik ako sa pamimitas. Everyday ko din nakikita yung anak ng boss ko. So, hindi naman ako masyadong friendly sa kanya. As in, I just treat him na boss ko siya. Hindi din ako masyadong talkative. So, panay sabi siya, ay, ang ganda talaga ng mga Pilipina, napaka-hardworking. So, panay puri siya sa ating mga Pilipinas. So, syempre ako, nakaka-proud pakinggan. Sabi ko, syempre, kailangan kumayo dahil may asawa, may anak, may pamilya pa sa Pinas. So, wala lang yung sa akin guys, kasi sanay na po ako, iba't ibang farm na pinagtatrabahuan ko. Usually yung mga boss namin, mababait. Hindi kanila itatrato na, trabahante ka lang. Dapat kailangan magsalita sila very very high. Hindi po, sanay na sanay ako na yung mga boss namin ay mabait, or kahit yung iba kung hindi mabait pero nakikipag-usap talaga sila sa kanilang mga trabahante. So everyday ako doon pumapasok, masaya po ako doon, dinadrop ako ng asawa ko in the morning at in the afternoon naman po ay kinukuha niya ako. So alam niyo po guys, anak ng boss ko, niligawan ako ng anak ng boss ko. Unang-una, alam niya na may asawa ako, hatid sundo ang asawa ko. Pangalawa, alam niya na may pamilya ako, may anak ako. Narinig ko yung pangliligaw niya sa akin. I feel nabastos po ako. I feel like very uncomfortable. At the same day po talaga, straight away umuwi po ako. Hindi po ako nag-stay sa farm. I feel not safe. Kasi unang-una po guys, may sarili akong row. May sarili akong tractor. Nagda-drive po ako. Wala po akong kasama. May mga kasamahan ako sa farm, kaso malalayo. So straight away, nung narinig ko yung boss ko na nililigawan ako kasi nag-drop ako ng prutas doon sa bodega. Alam niyo po guys kung anong sinabi niya? Sabi niya may sarili siyang bahay, marami siyang pera. Tapos kung magsama kami, ay magiging sa amin yung farm. Kami daw dalawa ang mag-run ng farm. Sabi niya, gustong gusto talaga kita Mariel kasi nakikita ko kung gaano ka hardworking. I love Filipina kasi napaka-hardworking, napakabait. Tapos sabi niya sa akin, malaki daw yung dinadala niya. So syempre bilang babae, natakot ako. I feel like hindi safe, lalo na po pag nagda-drop ako ng prutas doon sa bodega, walang masyadong tao. So at that moment, na-nervous po talaga ako. I feel uncomfortable, I feel nabastos ako. So straight away, tinawagan ko yung asawa ko na please pick me up. So pag uwi ko, doon ko na sinabi sa asawa ko. Siyempre, nagalit yung asawa ko nung nalaman niya. So I decide, maganda man yung kitaan doon, I decide po talaga mag-quit na lang ng trabaho. I believe kahit marami ka mang pera, wala kang karapatan sirain ang pamilya ng ibang tao. Oo, I accept, mahirap lang kami, trabahante lang kami nila, trabahante lang yung asawa ko, mahirap. Pero yung loyalty ko sa asawa ko, wala po yung katumbas. Alam nyo guys, pag ganyan yung lalaki, nakita niya na may pamilya ka na, nakita niya na may anak ka na, may asawa ka na, tapos gusto ka pa rin liligawan, I believe wala po yung kwentang lalaki. Dahil kahit kung magkaasawa na siguro siya, maghahanap pa rin siya ng iba. Wag na wag po kayo magpadala sa pera. Wag niyo po ipagbili ang inyong dignity.
Huwag niyo po ipagpalit ang pamilya niyo dahil sa pera. Ako talaga guys, nabastos talaga ako nung niligawan ako ng boss ko. I feel like hindi po yun respected. Anong tingin niya sa sarili ko? Naghahanap talaga ako ng mayaman. Alam na alam niya may asawa na ako. Yung feeling niya, ay ito si Mariel, madali lang to. Uuperang ko lang to siya. May mga maganda akong bahay. May-ari ako ng farm. Papayag yan. So, 'di ba? Ganyan ba talaga ang tingin niya sa akin? Or ganyan ba ang tingin niya sa mga Pinay? Pag operan mo ng pera kahit may asawa, pwede lang natin ipagpalit ang ating pamilya. Pinakasalan ko yung asawa ko na hindi mayaman. Kahit anong mangyari, always together lang po talaga kami.